Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 36, Apostasya sa Galasya. Ang kabanatang ito ay batay sa sulat sa mga Galasya. Habang nananatili sa Korinto, si Pablo ay may dahilan para sa malubhang pangamba hinggil sa ilan sa mga simbahang naitatag na. Sa pamamagitan ng impluwensya ng mga huwad na guro na bumangon sa mga mananampalataya sa Jerusalem, ang pagkakabahabahagi, maling pananampalataya, at sensualismo ay mabilis na nagkakaroon ng lupa sa mga mananampalataya sa Galasya. Ang mga huwad na gurong ito ay pinaghalo ang mga tradisyon ng Hudyo sa mga katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi pinapansin ang pasya ng pangkalahatang konseho sa Jerusalem, hinimok nila ang mga Gentil na nagbalik loob na sundin ang kautusang seremonyal. Ang sitwasyon ay kritikal. Ang mga kasamaan na ipinakilala ay nagbanta ng mabilis na sirain ang mga simbahan ng Galasya. Nadurog ang puso ni Pablo, at ang kanyang kaluluwa ay naantig sa lantarang apostasya na ito sa bahagi ng mga taong tapat niyang tinuruan ng mga alituntunin ng Ebanghelyo. Kaagad siyang sumulat sa mga nalinlang na mananampalataya, na inilantad ang mga huwad na teorya na kanilang tinanggap at buong kalubhaan na sinaway ang mga umaalis sa pananampalataya. Matapos batiin ang mga taga-Galasya sa mga salitang, "Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos Ama, at mula sa ating Panginoong Jesu-Kristo," sinabi niya sa kanila ang mga salitang ito ng matalas na pagsaway, "Ako'y namamangha na kayo'y nagsisiyales kaagad sa Kanya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo tungo sa ibang ebanghelyo, na hindi iba, datapwat may ilan na bumabagabag sa inyo, at ibig na ipahamak ang ebanghelyo ni Kristo. Ngunit kahit na kami, o isang anghel mula sa langit, ay mang-aral sa inyo ng iba pang ebanghelyo kaysa sa aming ipinang-aral sa inyo, sampin siya." Ang mga turo ni Pablo ay naaayon sa kasulatan, at ang banal na espiritu ay nagpatotoo sa kanyang mga gawain, kaya nga binalaan niya ang kanyang mga kapatid na huwag makinig sa anumang bagay na sumasalungat sa mga katotohanang itinuro niya sa kanila. Iniutos ng apostol sa mga mananampalataya sa Galasya na pag-isipang mabuti ang kanilang unang karanasan sa buhay Kristiyano. "O mga hanggal na Galasya," bulalas niya, "sino ang nanghayo sa inyo, upang hindi ninyo sundin ang katotohanan? Sa harap ng kaninong mga mata si Hesukristo ay maliwanag na inilagay, na napako sa krus sa gitna ninyo. Ito lamang ang ibig kong matutunan sa inyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Ganyan ka ba katanga, na nagpasimula sa Espiritu, ngayon ba ay ginagawa na kayong sakdal sa pamamagitan ng laman? Nagdusa ba kayo ng napakaraming bagay sa walang kabuluhan? Kung ito ay walang kabuluhan pa, siya nga na nagbibigay sa inyo ng Espiritu, at gumagawa ng mga himala sa inyo, ginagawa ba niya ito sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Kaya hinarap ni Pablo ang mga mananampalataya sa Galasya sa harap ng tribunal ng kanilang sariling budi at hinahangad na arestuhin sila sa kanilang landas. Sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas, at tumangging kilalanin ang mga doktrina ng mga gurong tumalikod, sinikap ng apostol na pangunahan ang mga nagbalik loob upang makitang sila ay labis na nalinlang, ngunit sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanilang dating pananampalataya sa Ebanghelyo ay maaari pa nilang talunin ang layunin ni Satanas. Matatag niyang kinuha ang kanyang posisyon sa panig ng katotohanan at katwiran, at ang kanyang pinakamataas na pananampalataya at pagtitiwala sa mensahe na kanyang dinala, ay tumulong sa marami na ang pananampalataya ay nabigo, na bumalik sa kanilang katapatan sa tagapagligtas. Ibang-iba sa paraan ng pagsulat ni Pablo sa iglesia sa Korinto ang landas na tinahak niya patungo sa mga taga-Galasya. Ang una ay sinaway niya ng may pag-iingat at lamang, ang huli ay may mga salitang walang humpay na pagsaway. Ang mga taga-Korinto ay dinaig ng tukso. Nalinlang ng mapanlikhang katalinuhan ng mga guro na naghaharap ng mga pagkakamali sa ilalim ng pagkukunwari ng katotohanan, sila ay nalito at nataranta. Upang turuan silang makilala ang mali sa totoo, na nangangailangan ng pag-iingat at pasensya. Ang kalupitan o pagmamadali ni Pablo ay masisira ang kanyang impluwensya sa marami sa mga nais niyang tulungan. Sa mga iglesia ng Galasya, ang bukas, hindi natatakpan na pagkakamali ay pumalit sa mensahe ng Ebanghelyo. Si Kristo, ang tunay na pundasyon ng pananampalataya, ay halos tinalikuran para sa hindi na ginagamit na mga seremonya ng Hudaismo. Nakita ng apostol na kung ang mga mananampalataya sa Galasya ay naligtas mula sa mga mapanganib na impluwensyang nagbabanta sa kanila,
ang mga pinakatiyak na hakbang ay dapat gawin, ang pinakamatalas na babala na ibinigay. Ang isang mahalagang aral na matutuhan ng bawat ministro ni Kristo ay ang pag-angkop ng kanyang mga gawain sa kalagayan ng mga nais niyang makinabang. Ang lamang, pasensya, desisyon, at katatagan ay parehong kailangan, ngunit ang mga ito ay dapat gamitin ng may wastong diskriminasyon. Ang matalinong pakikitungo sa iba't ibang uri ng pag-iisip, sa ilalim ng iba't ibang mga kalagayan at kondisyon, ay isang gawaing nangangailangan ng karunungan at paghatol na naliwanagan at pinabanal ng Espiritu ng Diyos. Sa kanyang liham sa mga mananampalataya sa Galacia, maikling nirepaso ni Pablo ang nangungunang mga pangyayari na nauugnay sa kanyang sariling pagbabagong loob at karanasan sa unang bahagi ng Kristiyano. Sa pamamagitan nito ay sinikap niyang ipakita na sa pamamagitan ng isang espesyal na pagpapakita ng banal na kapangyarihan siya ay naakay upang makita at maunawaan ang mga dakilang katotohanan ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo na natanggap mula sa Diyos mismo na si Pablo ay naakay upang balaan at paalalahanan ang mga taga-Galacia sa solemna at positibong paraan. Sumulat siya, hindi sa pag-aalinlangan at pag-aalinlangan, ngunit may katiyakan ng matatag na paniniwala at ganap na kaalaman. Malinaw niyang binalangkas ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtuturo ng tao at ng pagtanggap ng pagtuturo ng direkta mula kay Kristo. Hinimok ng apostol ang mga taga-Galacia na lisanin ang mga huwad na patnubay na kanilang iniligaw, at bumalik sa pananampalataya na sinamahan ng di mapagkakamalang katibayan ng pagsang-ayon ng Diyos. Ang mga lalaking nagtangka na akayin sila mula sa kanilang paniniwala sa Ebanghelyo ay mga mapagkunwari, hindi banal ang puso at bulok sa buhay. Ang kanilang relihiyon ay binubuo ng isang ikot ng mga seremonya, sa pamamagitan ng pagsasagawa nito ay inaasahan nilang matamo ang pabor ng Diyos. Wala silang pagnanais para sa isang Ebanghelyo na nangangailangan ng pagsunod sa salitang, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Juan Kapitulo 3 versikulo 3, nadama nila na ang isang relihiyon na nakabatay sa gayong doktrina, ay nangangailangan ng napakalaking sakripisyo, at kumapit sila sa kanilang mga pagkakamali, nililinlang ang kanilang sarili at ang iba. Upang palitan ang mga panlabas na anyo ng relihiyon para sa kabanalan ng puso at buhay ay kalugod-lugod pa rin sa hindi nababagong kalikasan gaya noong mga araw ng mga gurong Hudyo. Ngayon, tulad noon, may mga huwad na espiritual na mga patnubay, kung saan ang mga doktrina ay masigasig na nakikinig. Ito ay pinag-aralan na pagsisikap ni Satanas na ilihis ang mga isipan mula sa pag-asa ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagsunod sa batas ng Diyos. Sa bawat kapanahunan, iniaangkop ng pangunahing kaaway ang kanyang mga tukso sa mga pagkiling o hilig ng mga hinahanap niyang linlangan. Noong panahon ng mga apostol, pinangunahan niya ang mga Hudyo na itaas ang kautusang seremonyal at tanggihan si Kristo, sa kasalukuyang panahon ay hinihikayat niya ang maraming nag-aangking Kristiyano, sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpaparangal kay Kristo, na hamakin ang batas moral at ituro na ang mga tuntunin nito ay maaaring labagin ng walang parusa. Tungkulin ng bawat lingkod ng Diyos na mapaglabanan ng matatag at tiyak ang mga maligalig na ito ng pananampalataya at sa pamamagitan ng salita ng katotohanan na walang takot na ilantad ang kanilang mga pagkakamali. Sa kanyang pagsisikap na mabawi ang pagtitiwala ng kanyang mga kapatid sa Galacia, buong kakayahang ibinukod ni Pablo ang kanyang posisyon bilang apostol ni Kristo. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang apostol, hindi ng mga tao, ni sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo, at ng Diyos Ama, na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Hindi mula sa mga tao, kundi mula sa pinakamataas na awtoridad sa langit, kung natanggap niya ang Kanyang atas. At ang Kanyang posisyon ay kinilala ng isang pangkalahatang konseho sa Jerusalem, kasama ang mga desisyon na sinunod ni Pablo sa lahat ng kanyang mga gawain sa mga Gentil. Hindi para itaas ang sarili, kundi para palakihin ang biyaya ng Diyos. Kaya iniharap ni Pablo sa mga tumatanggi sa kanyang pagka-apostol, patunay na siya ay, hindi kaunti sa mga pinakapunong apostol. Ikalawang Korinto Kapitulo 11 versikulo 5, yaong mga nagsisikap na maliitin ang kanyang pagkatawag at ang kanyang gawain ay lumalaban kay Kristo, na ang biyaya at kapangyarihan ay nahayag sa pamamagitan ni Pablo. Ang apostol ay pinilit, sa pamamagitan ng pagsalungat ng kanyang mga kaaway, na kumuha ng isang mapagpasyang paninindigan sa pagpapanatili ng kanyang posisyon at awtoridad.
Nakiusap si Pablo sa mga taong minsang nakilala sa kanilang buhay ang kapangyarihan ng Diyos, na bumalik sa kanilang unang pag-ibig sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng hindi masasagot na mga argumento ay iniharap niya sa kanila ang kanilang pribilehiyo na maging malayang mga lalaki at babae kay Kristo, na sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad salang biyaya ang lahat ng gumagawa ng lubos na pagsuko ay nararamtan ng balabal ng kanyang katwiran. Kinuha niya ang posisyon na ang bawat kaluluwa na maliligtas ay dapat magkaroon ng tunay, personal na karanasan sa mga bagay ng Diyos. Ang time na mga salita ng pagsusumamo ng apostol ay hindi nagbunga. Ang banal na espiritu ay gumawa ng may makapangyarihang kapangyarihan, at marami na ang mga paa ay gumagala sa kakaibang mga landas, ay bumalik sa kanilang dating pananampalataya sa Ebanghelyo. Mula noon, sila ay naging matatag sa kalayaan kung saan sila pinalaya ni Kristo. Sa kanilang buhay ay inihayag ang mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis, kahinahunan, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil. Ang pangalan ng Diyos ay niluwalhati, at marami ang nadagdag sa bilang ng mga mananampalataya sa buong rehiyong iyon. Dito nagtatapos ang Kabanata 36. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.